At sa pagkakataon na ito mga kapatid ay magbabanggit tayo ng isang hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inshallah ito ay mapupulutan natin ng aral, lalong-lalo na nandito pa tayo sa buwan ng Ramadan. Ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha yuhibbul 'abda." Katotohanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nalulugudan niya ang mga alipin na ito. So may binanggit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 3 uri ng mga tao o alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan sila ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at naway mapapabilang tayo dito sa 3 uri ng mga tao na ito. Unang-una sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-taqiyya, yung isang tao na matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang tao na taglay niya ang pangamba, takot niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, pagdating sa kahulugan ng pagiging isang matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay napakaraming kahulugan na binigay sa atin sa pananampalatayang Islam. Subalit, merong isang definition ng mga scholar natin na kanilang sinabi na ang isang tao na matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala ay he is the one who complies with God's commands and avoids His prohibitions. Ito yung kabilang sa definition ng isang tao na matakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang tao na sumusurrender kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isinusurrender niya, sinusuko niya ang kanyang sarili sa kalooban ng Diyos at iniiwasan niya ang mga ipinagbabawal sa kanya ng Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang pinaka-basic na kahulugan ng pagiging isang matakutin ng isang tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, kung kaya niyang isuko ang kanyang sarili kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng wala siyang ibang sambahin maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pagkatapos ay susunod siya sa mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at iiwasan niya ang mga bagay na ipinagbabawal sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Isa yun sa pinaka-common na kahulugan ng isang taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang tao na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay al-ganiya, ang isang taong mayaman. Sa ibang pagpapahulugan, ito yung tao na marangya ang kanyang pamumuhay. Ang sabi dito sa paliwanag ng mga scholar natin, ang isang taong mayaman, he is satisfied with what is in his hand, even if it is a little. Ibig sabihin, yung tao na mayaman, ito yung tao na nasasatisfy siya sa anumang meron sa kanyang mga palad. Anumang meron siyang biyaya, kahit ito ay maliit o malaki, nasasatisfy siya. Yun ang pinakakahulugan ng isang taong mayaman. It doesn't matter kung yung kayamanan niya ay kakaunti lang, as long as na nakukontento siya sa anumang meron siya na ipinaggalob sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi pala maging mayaman ang isang tao kung sukdulan ng yaman pero hindi pa siya nakukontento sa anumang meron siya. Dahil ang totoong kayamanan ng isang tao o karangyaan ng kanyang pamumuhay ay makontento siya sa anumang meron siya at hindi na siya nagnanais nung mga wala siya. Kung ano yung meron sa kanya, alhamdulillah. Ako'y nagpapasalamat kay Allah sapagkat masaya ako sa aking pamumuhay ngayon anuman ang biyaya na ipinagkalob sa akin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisal gina an kashratil aradi, walakinnal gina ginan nafs." Hindi ang kayamanan o karangyaan ng isang tao ay sa pamamagitan ng dami ng kanyang salapi o di kaya dami ng kanyang ari-arian. Bagkus, ang tunay na kayamanan ng isang tao ay ang pagkakaroon ng kapanatagan sa kanyang sarili. Magkaroon siya ng kapanatagan, satisfaction sa anumang meron siya. Meron siyang contentment sa kanyang sarili sa mga bagay-bagay na meron siya. Ngayon, kung iugnay natin mga kapatid, ang pinakakahulugan pala ng pagiging mayaman ng isang tao ay unang-una, nakukontento siya sa anumang meron siya at nagiging panatag ang kanyang loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masaya na siya.
Kasi pag wala kang kapanatagan, hindi ka magiging masaya. Kahit nasa iyo na lahat ng kayamanan, kung wala kang kapanatagan, hindi mo mararamdaman ang tunay na kasiyahan ng isang tao. Mararamdaman mo ang tunay na kasiyahan ng isang tao kung matatagpuan sa puso mo ang tunay na kapanatagan. Kung maliit man yung biyaya mo, yung kinikita mo, alhamdulillah, masaya ako sa aking hanap buhay, masaya ako sa aking biyaya, alhamdulillah, nagpapasalamat ako kay Allah. At sa puntong yun ay mararamdaman ng isang tao na masaya ako. Kahit ordinaryong tao lang ako, namumuhay, ganito ang aking trabaho, masaya ako sa aking estilo ng pamumuhay. Pero yung mga tao na meron silang kayamanan, tapos ang gusto nila, mapunta sa kanila at ng kayamanan, nagpapakasumikap sila, kahit meron na sila, gusto pa nilang umangat, hindi nila nararamdaman yung tunay na kapanatagan sa puso. Wala silang kasiyahan. Kasi ang puso nila ay hindi marunong makontento. Gusto nila, lahat ng biyaya ay mapunta sa kanila. Ganun ang kanilang paniniwala. Kaya wala sa kanila ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay nandoon sa mga tao na kahit anumang meron sila, at least nasa kanila ang kapanatagan o di kaya peace of mind. Kaya yung mga tao na yon ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo mga kapatid ay al-khafiyya. Ito yung tao na patago. Anong ibig sabihin ng patago? Sabi ng mga scholar natin, one who devotes himself to worshiping God secretly. Ito yung tao na gumagawa siya ng mga mabuting gawain, particularly yung pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ito ay khafi, ibig sabihin patago. At hindi niya ginagawang pakitang tao ang kanyang mga gawain. Isa ito sa katangian ng tao na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang isang tao na gumagawa ng pagsamba sa Panginoon natin na si Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ay kanyang ikinukubli. Hindi na ito pinagmamalaki, hindi na ito ginawang pakitang tao, kundi inaasahan niya na si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nakakabatid sa kanyang mga gawain pagsamba sa kanya. So itong tatlong uri ng mga tao na ito, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala itong tatlong uri ng mga tao na ito. Bakit natin binanggit mga kapatid? Sapagkat nandito tayo sa buwan ng Ramadan na kung saan itong tatlong katangian na ito ay higit na kinakailangan ng isang Muslim mananampalataya na mapasa kanya itong tatlong katangian na ito dito sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, hindi baga mas kinakailangan ng isang alipin na magkaroon siya ng tunay na takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din na magkaroon siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Masaya siya sa anumang status niya sa buhay, dahil nakakapag-fasting siya, nakakapagsagawan ng qiyamul lail at iba pang mga mabubuting gawain, nasa kanya yun, kaya nagkakaroon siya ng kasiyahan. At pangatlo, nandito na ito yung tamang pagkakataon sa mga tao na nais niyang gumawa ng marami pang ibada kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ikukubli at hindi niya gawing pakita